Just like your friend Ma'am Naidi Monsada. Oy, Secretary Naidi! How are you po? Kumusta po kayo? Siyempre, loves ko yan si Secretary Naidi ha. Parang magaling. Shout out to Boss Mario, baka naman. Ayan, si Robert Cardina, isa pa yan sa mga lumang tao po dyan sa Department of Energy. At teka muna, bago yung iba, baka magtatampururot kayo, huwag kayo magtampot si Cynthia, nandyan na sa linya. Si Attorney Cynthia Mutya Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines. Siyempre, fair po tayo dito. Kailangan may side din ng NGCP. Attorney Mutya, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, Alvin. Aga mong gumising ha. Oo, kasi kailangan pumunta ng doktor. But you're looking good. Ano, if I may say, Thank you. si Mutya is looking good despite the illness. Ano po, ang ganda-ganda ng mukha, mukhang inspired ang Alabanza. Anyway, mukhang may himig po ng sama ng loob ang Department of Energy, particular na si Yusek Mario Marasigan. May hinihingi po siyang impormasyon. Sabi niya, ba't hanggang ngayon wala pang detalye yung NGCP? 2 araw nang may red at yellow alert. Bakit nga ba, Mutya? Ano po kaya yung hinihingi ni Yusek Mario? I don't know lang po, siyempre, without knowing yung particular na hinihingi ni Yusek Mario. Pero ang reporting po ng NGCP, specifically and especially to the Department of Energy, is regular po at several layers. Meron po tayo mga reports na pinadadala kada magkakaroon ng disturbance or makikitang kumbaga abnormality sa transmission system at dun sa dumadaloy na kuryente dito. Meron rin po tayong Viber group at marami rin po tayong mga ibinibigay na mga detalye sa iba't ibang mga medium at as needed and as requested po. In fact, nagpunta po yung mga representante ng Department of Energy sa NGCP kahapon, nandun po ako, at binigay ho namin yung mga detalyeng hinihingi nila at marami naman po tayong paglilinaw na ginawa at meron din po silang binigay sa NGCP ng mga impormasyon ukol sa mga power plant na hindi naman po nasa poder ng NGCP. Attorney Cynthia, mukhang inihingi yung forecast for the day. Kasi ang tanong namin sa kanya kanina, ano yung aasahan for today? This is the 3rd day kung sakasakali, kung meron mang red at yellow, pangatlong araw na. Wala pa nga raw siyang maibigay dahil wala namang binibigay na advance info ang NGCP na dati daw ay meron pag may ganitong insidente. Dapat tama naman po, pero si Yusek Marasigan has been there for a long time. So alam naman po niya na marami tayong mga forecast for the day. And we have several throughout the day. And yung huli, 6 yung relevant for this time around 6 a.m. So kaka-generate lang po niyan and we're processing the data. Kaya nga po nung tumawag po kayo sa akin kung ayun nga, mag-uusap po tayo, sabi ko wala pa akong data, kasi inaantay natin. Now, in a case like this, ang inaantay po ng forecast na importante for today is yung kung makakabalik yung plantang naka-out. So, inaantay po natin yon. So, binibigyan nila ng konting palugit yan. But definitely indicative, pag hindi po nakabalik yung plantang yan, magkakaroon na naman po tayo ng alert status for today. So, But hopefully, kung sakali, makabalik, then mabubura yung alert status na yun. So pag tinanong kita, sub 6:39, ngayon kaya mo bang sabihin kung magkaka-red alert o yellow alert today? Pag hindi makabalik ang power plant na inaantay ng NGCP makabalik, may ilang power plant na inaasahan natin, magkakaroon ng red alert status today. And we will be making the announcement as soon as the details po are available. Opo, pero so ano bang problema? Sinaayos na yung transmission line. Bakit ang tagal na manatili yung red at yellow alert? Tapos na po yung transmission line nung 2 days ago. 12 oras lang po or less than 12 hours po yung kinailangan para maayos yung transmission line. Ang usual po kasi ng sistema, lahat naman po ng components ng isang sistema maaaring masira. So, yung transmission pwedeng masira, distribution pwedeng masira, generation pwedeng masira. Pag ang transmission po ang involved sa pagkasira, meron po tayo mga binibilang na oras para makabalik. So, ang NGCP in our case,
less than 12 hours. I think 10 hours po. No? I don't have the exact data kung kailan pumasok. Pero hindi po inabot ng 12 oras yan. So pag nakapasok na po kami, aantayin naman po natin ngayong bumalik yung mga planta na naapektado po dun sa pagkawala ng transmission system. Unfortunately, mukhang nahihirapan po yung mga plantang involved, kaya tumagal ho ng ilang araw itong red alert. Yan po yung inaantay natin na makabalik yung mga nawala nung nagkaroon ng transmission outage. So, ibig sabihin, Cynthia, hanggang ngayon, hindi natin kayang i-assure. Hindi mo pa pwedeng siguraduhin na wala ng brownout, tapos na yung red at yellow alert today. Hindi kayang isiguraduhin. Hindi kayang siguraduhin, pero mas mapanig tayo, mahilig tayo dun sa magkakaroon ng power interruption or red and yellow alert today. But of course, tayo'y nananalangin na makabalik ng maaga yung power plant, pero mukhang hindi pa makakabalik today. Opo. Sige. Pero balitaan mo ko the moment na wala ng yellow kasi pa-flash kagad natin dito sa DZMM, ha? Yes, of course. Oo. Opo. Mabuhay ka. Thank you. Thank you, Alvin. At magandang umaga sa iyo at saka sa iyong mga tagapakinig. Magandang umaga kay Attorney Cynthia Mutya Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation.